Kamusta po, Mr. M? Bale, meron ulit akong babagi na kwentong katatakutan. Ako nga pala si Ellie. Sa unang kwento, hindi ko nasabi na babae ako. So, naging lalaki ako sa animation na ginawa mo. Pero okay lang. May pagkabay naman ako. Pero, typical na magandang babae po ako. O chika babe. By the way, ito na yung story ako. Hapon nun, habang nanonood kami sa TV naming maliit na di antena, yung kailangan pang ikot-ikutin para lang makakuha ng tamang signal. Naisipan ni kuya na mag-jogging daw bukas ng madaling araw. Pumayag naman ang dalawa kong ate, si Ate Lala at si Ate Cecil. Tinanong pa kung gusto ko ba daw sumama. Siyempre, oo agad ako. Dahil nga bata, ay excited. Nagpaalam pa ako kay mama at parang ayaw pa ako payagan. Dahil nga, kilala niya ang mga kapatid ko na baka pagtripan na naman ako. So dahil bunso ako, ay nag-inarte pa ako. Iniyak-iyakan ko pa si mama para lang payagan ako. Pinagsabihan niya na lang ng mga kapatid ko na ingatan ako. Alas 4 daw kami gigising, sabi ni ate. So natulog ako na maaga dahil sa sobrang excited. Magkakaiwalay ang kwarto namin pero magkakatabi naman. May kanya-kanya kaming kwarto at ako nasa kwarto nila mama at daddy. Nalimpungatan ako. Hindi ko alam kung anong oras na nun. Basta kuliglig lang yung naririnig ko. Sobrang dilim pa nun sa amin. Kukunti pa lang kabahayan. Masukal, mapuno, at di pa sementado ang daan. Maliban sa highway. Lumabas ako ng kwarto at tumiretso sa kwarto nila ate at kuya. Ginising ko pa sila. Ni-review ko si Ate Lala. Te, gising na. Jogging na tayo. Pero di ako pinansin ni hindi siya gumising. Tinalikuran pa ako. May malaking bintana sa gilid at green plastic mesh lang ang harang. Natakot ako dun kaya umalis na ako. Nung papasok na ako sa kwarto ko, nakarinig ako ng sit-sit. Napahinto ako at napatingin sa pintuan namin na may salamin sa gitna at diamond ng hugis. Kapag umaga, hindi kita ang loob ng bahay, pero kapag gabi, makikita ang loob ng bahay. So, ayun na nga, napatingin ako sa pinto. Dahil nga gabi, hindi ko makita ang labas. Kaya naisipan kong tuloy ang pagkakbang ko. Papasok sa pinto. May sumitsit na naman sa akin. Napabalik ang tingin ko sa pinto na may salamin at sa pagtataka, lalapit na sana ako. At sa di inasahan, biglang may dalawang pulang mata ang lumapat sa salamin ng pinto. Banlag at pulang-pula talaga ang mga mata. Maitim ang muka at ngumiti sa akin dahil naaninag ko pa ang ngipin niya. Sa sobrang taranta, napatakbo ko papasok sa kwarto. Nanginginig sa takot at napayakap pa kay mama. May bintana sa tabi ng bandang uluan ko. Kaya nagtalokbong ako ng kumot. Mama ko ng mama. Pero sa mahinang boses lang. Totoo pala yung hindi ka basta-basta makakasigaw. Dahil sa kaba at takot. Kapag nasa sitwasyon ka na. Hindi gaya sa mga horror movies na nakakasigaw pa sila ng malakas. Waray ang mama ko. Kaya sa isip ko, siguradong ligtas ako. Sa bunganga pa lang ni mama, kahit aswang, sasakit ang tenga. Malakatipunerang ina. Haha. Simula nun, takot na ako sa pintuan namin kapag gabi. Malaki talaga ang trauma ko sa pintuan namin na yun. Maski noong 2014,
Nung nag-aaral ako, may nakita ko isang figura ng mukha ng tao. Kaya nagpasama ako sa boyfriend ko noon. Ayoko tumingin doon. Ang bintana sa gilid ko, sinasara ko. Maliban sa ulan ko, kasi green plastic mist lang yun. Hanggang ngayon na may pamilya na ako, iniiwasan ko pa rin na tumingin sa pintuan na yun kapag gabi. Kaya ang ginagawa namin ay tinatakpan namin para maging komportable kami sa loob. Ilang araw ang lumipas, nilagnat ako sa tingin ko dahil yun sa nakita ko sa salamin ng pintuan namin. Malapit na ang Pasko at dinala ako sa doktor para ipa-check up. Halos 1 linggo din akong nilalagnat nun at may kasamang malutong na pag-ubo. At ito na nga, Mr. M, araw na ng Pasko. Katoliko kami pero hindi kami naghahanda kapag Pasko. Nasasayangan kasi si mama ko pag sunod-sunod ang handaan. Bagong taon lang naghahanda si mama. Normal na gabi lang sa amin at dahil mataas ang lagnat ko, ay nakatulog na ako. Ewan, pero nung gabi na yon, ang bigat at ang sakit ng katawan ko. Biglang may sumigaw, si mama. Nagising ako, mura siya ng mura. Nanlilisik ang mata na parang papatay ng tao. Tumakbo papasok sa kwarto namin si Ate Bingbing, ang pangalawang kapatid ko. Nagtanong siya kung anong nangyayari. Si Bunso, muntik nang mahawakan ng aswang. Gisingin mo kapatid mo, magsindi kayo ng goma sa labas. Sabi ni mama. Dali-dali namang ginising ni ate ang iba ko pang mga kapatid. Pero si Ate Lala lang ang tumindig. Yung 2 ko pang kapatid, walang pakialam, tulog mantika. So ayun po, ang kwento ni mama, pareho kaming tulog. Nang bigla daw akong sumigaw ng mama. Pagmulat niya, nakita niya may kamay sa bintana. Napilit akong inaabot at dun siya nagulat at napamura ng sigaw. Hindi kasi nagsasara ng bintana ang mama ko. Ako lang talaga nagsasara nun dahil sa takot kapag gabi na at parang may sisilip sa akin. Yun nga po, mataas ang lagnat ko. Kaya di ko naisip na isara pa ang bintana. May aso po kami. Ang pangalan ay Bu. Kulay puti. Matalinong aso ang alaga namin na yun. Malawak kasi yung lupa namin noon. At dahil hindi pa matao, kaya masukal na. Gubat pa. Kaya nung nakarinig ng sigaw, ay dali-daling tumakbo at nagtataho lang aso namin na si Bu. Biglang may mabigat na yabag sa taas ng yerong bubong namin na halos mayupi at masira. Si Bu naman ay panitahon paikot sa bahay. Kumuha si Ate Bing ng buho na matulis. Yun po ay sinadyang pantusok na pang-proteksyon namin sa loob ng bahay. Nakaramdam ako na kailangan kong umihi. Kaya nagsabi ako kay mama. Habang palakad kami papuntang CR, ay naramdaman namin na sumusunod din ang yabag sa bubungan. Totoo pala talaga na alam ng aswang kung nasaan ang pakay nila. Amoy na amoy nila ang gaya kong may sakit. Tinutusok nila ate ang yapak ng aswang. Palit-palitan sila. Naalala ko pa na sabi ni Ate Lala dahil may pagkatibuyod at palabiro pa. Sabihin ba namang, "Hoy, hindi masarap ang kapatid ko." Walang iyakat eh. Hanggang sa inaswang na lang ako. Pinubuli mo pa ako. May butas-butas ang bubong ng CR namin. Nakabantay si Ate Lala at si Ate Bing sa mga butas. Dahil kahit anong oras ay pwedeng sumilip ang aswang. Huminto ang yabag ng nilalang sa bubong nang nasa CR na kami. Si mama naman
ay hawak-hawak pa rin ang itak. Malakat na punera talaga. Pagkatapos ko gumamit ng banyo, bumalik kami papuntang kwarto. Sinusundan pa rin kami ng yabag sa bubong. Lintek, minsan na nga lang habulin, aswang pa. Si Mama, mura ng mura, nagsasalita ng Bisaya. Hindi ko maintindihan, pero ramdam ko ang diin sa bawat salita. Maya-maya, tumigil ang aso namin sa pagtahol. Sabi ni Mama ay wala na ang aswang. Inutusan niya ang mga ate ko na magningas ng goma sa may gilid ng bintana. Nagtinginan pa sila ate. Siyempre, wala silang choice. Lalabas talaga sila ng bahay. Hawak ni Ate Bing ang bao, goma at posporo. Samantala naman si Ate Lala, hawak ang itak. Na walang ano-ano, ay biglang nagalulong ang aso namin at nangangalit. Nakita ni Ate Lala ang maitim na nilalang sa taas ng bubong ng kabilang bahay at sabay lundag. Kumaripas ng takbo si Ate Lala at nasara ng pinto si Ate Bing. Galit na pinag-aampas nito ang pinto. Sabay sabi ng, "Visit ka, Lala. Buksan mo ang pinto." Napagbuksan lang ng pinto si Ate Bing nang sumigaw na si Mama. Hoy, Lala, sa ate mo nasa labas. Buksan mo ang pinto. Doon lang bumalik sa ulirat si Ate Lala nang buksan nito ang pinto. Na natataranta. "Visit ka, Lala." Buti na lang din ay lumapit pala sa tabi ni Ate Bing, si Bu. Prinotektahan niya ang ate ko. Magdamag na gising si Mama, Ate Lala at Ate Bing. Ang aso namin ay tahol ng tahol sa kabilang bahay. Bali yung bahay na yun ay sakop pa ng bakuran namin. Bahay ng lolo ko, pero wala ang lolo ko noong mga oras na yun dahil nasa ibang lugar siya. Natigil ang pangangaswang nang malapit na mag-umaga. Ang aso namin na Cebu ay natulog sa pintuan sa labas. Sa aso namin na Cebu, ikaw ang pinaka-favorite naming aso. Hindi ka nga lang basta aso eh. Parte ka ng pamilya. Sana sa kabilang buhay, magkita tayo at maging aso kita uli. Nung bata pa ako, ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang shake hand. At pinagpapracticean ko magmano. Pag sinabing may kalaban, talagang alerto ka at sumusugod ka. I miss you, Bu. 21 years na nakakalipas mula nang nawala ka sa mundo. Nakatago pa rin ang mga picture mo sa aparador ni Mama. Salamat, Bu. Magandang araw po. Nais ko lang pong ibahagi ang aking karanasan. Ito po ay totoong pangyayari. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Andrea. Ako po ay hindi naniniwala sa mga multo o kahit sa mga aswang. Marahil na din siguro dahil sa laking Manila ako. Pero isang pangyayari ang hindi ko malilimutan. Taong 2016, ako ay buntis noon sa aking kalawang anak. Napagdesisyonan namin ng aking asawa na lumipat sa bahay ng aking nanay at mga kapatid sa kadahilanang malapit ito sa aking trabaho upang hindi na ako mahirapan sa pagbiyahe, papasok at pauwi. Nakatira kami sa isang apartment na may 3 unit na magkakatabi. Nasa gitna ang unit namin. Mukha itong compound dahil sa isang gate lang ang entrance at exit ng mga nakatira sa bawat unit. Dahil hindi kalakihan ang unit namin, ay sa sala kami natutulog ng asawa ko kasama ang 4 na taong gulang na anak ko. Ako ay nakahiga malapit sa sopa
na nasa pader at bintana. Isang gabi, sa gitna ng pagtulog, ay nagising ako sa di malamang dahilan. O siguro, naalimpungatan ako. Pinikit ko ang aking mga mata at pinilit na matulog ulit. Ilang segundo at minuto pa ang lumipas, ngunit hindi ko na magawang bumalik pa sa pagtulog. Bumangon ako at nagtungo sa kusina upang uminom ng tubig. Nagbabaka sakali na makatulog ulit. Ngunit lumipas pa ang ilang minuto ay hindi pa rin ako inaantok. Dumilat ako. Napadako ang aking paningin sa may bandang bintana. Ng mga panahong iyon ay sinadya kong nakabukas lang ito at walang kortina dahil mainit ng mga panahong iyon. Kampante naman ako dahil 3 unit lang naman sa apartment at kilala naman namin ang mga katabing unit namin maliban sa kabila na bakante ng mga panahong iyon. Ilang segundo pa ako nakatitig lang sa bintana nang maya-maya ay may naaninag akong anino na parang ulo ng isang tao. Ngunit hindi ako sigurado dahil sa gabi noon at ang buwan lang ang nagsisilbing liwanag. Ilang segundo ko pa itong tinitigan. Pinipilit kong isipin kung ano ba ang nakikita ko. Nahihirapan akong kumpirmahin kung ano ito. Nagulat ako nang bigla itong gumalaw ng dahan-dahan, pakanan at pakaliwa ng paulit-ulit. Kinabahan na ako pero hindi ko inalis yung paningin ko sa kanya. Nagbabaka sakali ako na namamalikmata lang ako pero hindi. Gumagalaw talaga kung ano man iyon. Kinalabit ko ang asawa ko. Kinigising ko siya. Pero hindi ko inilis ang paningin ko sa nilalang na nasa bintana. Nagising ang asawa ko. Ang sabi ko, may tao sa bintana. Mabilis na tumayo ang asawa ko. At dahil sa sala kami natutulog, ay mabilis lang din siyang nakalabas ng bahay. Ngunit wala nang tao sa bintana. Sumunod ako sa kanya. Hinalugog namin ang lugar na pwedeng pagtaguan kung sakali mang magnanakaw yun. Ngunit wala kaming nakita. Tahimik sa kabilang unit dahil bakante yun. Nakakandado ang pinto. Sa kabilang unit naman ay tahimik lang din dahil tulog na siguro dahil hating gabi na nun. Nagtaka kami dahil kung tao yun, mabilis siyang mahahabol ng asawa ko dahil kung tatakas siya, dadaan muna siya sa garahe bago makalabas ng gate na mga 7 o 8 hakbang iyon mula sa bintana na kinatatayuan niya. Walang ibang daan palabas kundi sa gate lang. Kaya laking pagtataka namin paano siyang nawala ng ganong kabilis. Nang tignan ng asawa ko ang gate ay nakasarado ito. Kung dito siya dadaan ay gagawa ito ng ingay kung isasara niya. Pero wala kaming narinig na anumang ingay at nakasarado ang gate. Doon na pagtanto ng asawa ko na baka aswang nakita ko. Kaya agad siyang nagsaboy ng asin sa harap ng bahay, pati na rin sa bintana kung saan ko nakita ang nilalang na iyon. Kinaumagahan sa trabaho, naisipan kong ikwento sa isang malapit na kaibigan ko ang nangyari sa akin noong gabing iyon. Alam ko na hindi siya maniniwala sa akin, pero laking gulat ko dahil bago pa daw ako nagkwento sa kanya ay naikwento na din pala ito sa kanya
ng isa naming katrabaho na buntis din na mga panahon ngayon. Mas lalo ko pang kinagulat dahil pareho ang aming naging karanasan ng gabing iyon. Simula nun, pinayuhan ako na habang buntis ako, magsuot daw ako ng damit ng asawa ko sa tuwing matutulog sa gabi. Dahil ayaw daw ng aswang ang amoy ng lalaki. At simula din nun, isinasara ko na ang bintana at naglalagay na din ako ng kortina. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan ang pangyayaring iyon kahit ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko pa rin maisip kung aswang nga ba talaga ang nakita ko nung gabing iyon. Pero pag naisip ko, ay kinikilabutan pa din ako. Kaya naman nang mapanood ko ang mga videos mo sa YouTube, naisip ko din na ibahagi ang aking karanasan. Sana ay mapili mo ito at magawa ng animation. More power and more subscribers sa iyong YouTube channel. At maraming salamat. Hi, ako po si Chia. Lumaki ako sa pamilya ng sundalo. Natural na po sa amin ang bumisita kung saan naka-duty ang daddy ko. Noong June ng 2020, pumunta kami sa Marawi. Hassle pa nga nun, nung paglapag namin, ang dami pa kasing kailangan. Pinaswab nila kaming 3 kong kapatid at ni mama. Sa kasamaang palad, sabi ng doktor, positive daw yung 2 kong kapatid. Kaya naman, kailangan ng buong pamilya namin na ma-quarantine. Hindi naman po pwedeng iwan namin yung mga kapatid ko sa quarantine center nila. Kaya ang ginawa ng daddy ko, doon na lang daw kami i-quarantine sa may barak nila. Malayo sa in-expect ko yung lugar na pag-stayan namin. Na makarating kami doon, sobrang dilim at luwang ng lugar. Naiwan kami ng kapatid yung babae sa sasakyan kasi inakyat na nila daddy yung 2 ko pang nakahabatang kapatid sa taas para makapagpahinga na sila. Habang inasikaso nila yung mga kapatid namin, nag-flashlight ako kasi sobrang dilim. Inilawan ko yung paligid. Biglang tumaas yung balahibo ko kasi habang iniilawan ko yung paligid, may mala-anino na sumilip. Sinabi ko yun kay Sophia pero di siya naniwala. Tinawag agad kami ni daddy para umakyat para magpahinga. Nagulat ako kasi parang ballroom yung sala nila. Sa sirang bahay daw ng mayor muna kami pinatira ng 2 linggo para sa quarantine. So ayun, natutulog kami sa sala nila na parang ballroom na sa laki. Yung ceiling, sira-sira. Sabi ni daddy, dun daw kasi pinagtatago ng mga terorista yung mga baril nila. Kahit saang sulok kami ng bahay mapunta, laging may basyo ng bala na singlaki ng baso. So one time, natutulog na kami sa kwarto. Pero doon pa rin po sa bahay na yun. Sa kabila naman, sila mama at yung bunso kong kapatid na si Michael. Balik kaming 3 sa katabing kwarto. Yung katre na katapat sa bintana na plastic lang ang cover. Kasi wasak na nga. Si Sophia naman natutulog sa katre. Kami naman ang kapatid kong lalaki na si Mark sa lapag. Bale, nakaharap kami sa bintana. Nakaharap naman yung ulo ni Sophia sa amin. Nagkukwentuhan pa kami ni Mark ng mga oras na yon nang biglang may umampas na mukha sa plastic na nakakover sa bintana.
Napasigaw kami ni Mark. Nagulat naman si Sophia. Parehas namin nakita ni Mark. Kaya parehas din kaming nagsumbong kila mama. Parang tao. Kasi may leeg. Tapos yung ulo talaga ng tao. Ang weird lang sa nakita namin ay yung mata nito na parang yung sa mata ng isda na patay na. Tapos yung balat din nito sobrang putla. Kinabukasan si mama lumabas para tignan yung buong paligid ng bahay. Narinig niya daw yung mga sundalo na nagkukikentuhan. Sabi daw nung isa, mukhang nagpaparamdam na naman yung mga aswang ha. Sa mga sumunod na araw pa, nagkasagutan kami ni mama kasi di niya ako pinayagan sumama kay daddy na mamalengke. Nag-walkout ako at dumiretso dun sa kabilang bahay na nakadikit sa bahay na pinagtutuluyan namin. Ang kalat, puro basura, sapot, ID picture, damit, libro, at kung ano-ano pang gamit sa bahay. Umakyat ako sa second floor at dumiretso sa kwarto dun. Bale, kausap ko yung XMU ko nun na si Andrew sa phone. At naglalaro din ako ng Minecraft, pampawala ng inis. Wala sa isip ko yung matakot dahil nga umiiyak ako sa galit nun. Habang nakaupo sa sahig, biglang may nambabato sa akin ng maliliit na bagay. Parang gusto magpapansin. Ganun. Katapat ko lang kasi yung pinanggagalingan ng pambabato. Kaya sure ako walang tao doon. Pero naisip ko baka aso lang. Kaya tumayo ko. Tapos pinagmasdan ko yung paligid. Walang aso. Umupo ulit ako. Tinigil ko muna yung pagma-Minecraft ko. At nag-chat na lang kami ng XMU ko nun. Kino-comfort niya kasi ako eh. Habang magka-chat kami sa hagdan banda, may napansin ako. Sumisilip na ulo. Malapit sa hagdan. Una, hindi ko pinapansin. Kasi baka si Jan lang yung bunso kong kapatid na favorite ni mama. Paulit-ulit sumisilip. Hanggang sa nahuli ng mata ko kung sino nagtitrip sa akin. Laking gulat ko. Hindi yun yung kapatid ko. Sunog kasi yung katawan. Ulo at mukha. 3 segundo ko lang siya natitigan kasi nagtago ulit. Sinabi ko yun sa kachat ko. Sabi niya, bumaba na daw ako at bumalik kila mama. Baka daw, itago daw ako nung kung anumang nakita ko. Dali-dali naman akong bumaba at chinek kung may tao ba. Pero wala. Kaya napatakbo ko pabalik sa kadikit na bahay kung nasan sila mama. Kinuwento ko yun kay mama nung bati na kami, pati sa ibang sundalo. Sabi nila sa akin, magdala daw ako ng basyo ng bala para di daw ako lapitin ng kung ano-ano. Ito pa ang malupit. Saktong pag-alis namin doon, umamin si daddy sa amin na doon daw sa mismong bahay na pinagtutuluyan namin. Sinunog yung mga bangkay ng mga tao. Napulot nila sa daan kasi kinakain na daw ng mga aso.